Laking gulat ni Melanie habang kausap nito ang kaibigan at nagkukwento sa nalalapit na kasal. Ang ikinagulat ay kung bakit papakasal ito sa isang estrangherong, hindi niya lubos na kilala paano na ang boyfriend nito sa loob ng mahabang panahon. Ang boyfriend nitong si Arman na tumigil sa pag-aaral para lamang masuportahan ang pag-aaral ng kanyang kaibigan, si Paula. Nakangiting nagsalita si Paula. Hindi ko naman pinilit si Arman Melanie na suportahan ang pag-aaral ko. Kusa niya iyong binigay. Oo nga, Paula. Ginawa iyon ni Arman dahil mahal ka niya. High school pa lang tayo. Ay boyfriend mo na siya. Alam ba niyang pakakasal ka na sa iba? Alam na niya, sinabi niyang, kung saan ako masaya. Wala nang maitulong sa akin si Arman. Wala siyang pinag-aralan. Hindi pwedeng ako ang magtrabaho para sa aming dalawa. Napatulala na naluluha si Melanie sa mga lumabas sa bunganga ni Paula. Bakit hindi na lang kayo ni Arman ang magpakasal? Alam ko naman na may gusto ka kay Arman noon pa. Ang mabilis na salita ni Paula. Nasampal ito ni Melanie. At mabilis na umalis. Umiiyak ito habang naglalakad. Iyon ang huling usapan nila ni Paula. Mula noon ay iniwasan niya ito. Pagkalipas ng halos 2 taon, nagkita sila ni Arman sa reunion. Nagkakwentuhan. Nagmukha na itong matanda. Maging si Arman ay wala ng balita mula kay Paula. Ang huling sinabi sa kanya ay dadalhin na siya ng kanyang asawa sa Amerika. Napahaba ang usapan ng dalawa. Ang hindi alam ni Arman ay siya ang dahilan kung bakit single pa din si Melanie hanggang sa oras iyon. Magmula ng araw na iyon, madalas na magkausap ang dalawa hanggang sa makikita silang madalas magkasama. Sa sinehan, maging sa restaurant. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nag-alok si Arman ng kasal. Punong-puno ng pag-aalala si Melanie. Hindi niya kayang tanungin si Arman kung talagang nakalimutan na niya si Paula. Pikit matang sinunggaban ni Melanie ang alok na kasal. Dahil hindi naman nakapag-aral si Arman, binigyan niya ito ng puhunan para magnegosyo. Dahil sa kasipagan ng lalaki, ay mabilis na umunlad ang kaniyang negosyo. Niyakap ni Arman si Melanie tanda ng pasasalamat. Naging makulay ang araw-araw na buhay ni Melanie. Maaga pa ay umuuwi si Arman, nagluluto para sa kanila. Inaku ni Arman ang lahat ng gawaing bahay. Ganoon, umiikot ang buhay nilang mag-asawa. Habang sa opisina, ay kausap ni Melanie si Arman, sinabi nitong may overtime at hindi siya makauwi. Huwag na siyang hintayin. Madaling araw na umuwi ang asawa, nag-shower at natulog ito ng tahimik sa tabi ni Melanie. Kinabukasan ay ganun ulit ang ginawa ni Arman. Habang naglalabas si Melanie, nakita niya ang polo nito na may pulang lipstick. Napatulala sa laundry area si Melanie. Nambababae ang asawa. Habang busy sa trabaho ay biglang tumunog ang telepono niya. Nagulat ito si Arman, nag-withdraw ng malaking halaga sa kanilang joint account. Tinawagan niya ang asawa. Sinabi nitong ibabalik din ang pera. Maaga pa ay nakaparada na ang sasakyan ni Melanie malapit sa kumpanya ni Arman. Buo na ang kanyang pasya, susundan niya ang asawa. Laking gulat niya nang makita si Arman at Paula sa isang restaurant. Masayang kumakain ang mga ito. Bumalik na pala si Paula sa Pilipinas. Naging regular na ang pagtatagpo ni Paula at Arman. Habang nasa opisina ay tinawagan niya si Arman na agahan ang uwi at maghahanda siya ng espesyal na handa. First year anniversary ng kanilang kasal. Mag-isang nakaupo sa lamesa si Melanie, walang Arman na umuwi. Hindi pumasok sa trabaho ng araw na yon si Melanie. Makikita itong kumakatok sa bahay ni Paula. Nagkausap ang dalawa. Talagang gusto kitang makausap, Melanie. Pinipigilan lamang ako ni Arman. Ayaw kanyang masaktan. Pero sana maisip mo na ako talaga ang mahal ni Arman. Kasal kami. Ang naisagot ni Paula. Inaasikaso na ni Arman ang divorce. At please, Melanie, huwag ka nang makihati sa mga naipundar ni Arman. Buntis ako, kailangan namin ng pera. Napaluha na lamang si Melanie, paano siya lalaban kung sa umpisa pa lang ay talo na siya. Umalis itong umiiyak. Hindi niya ipinaalam kay Arman na pinuntahan niya si Paula. Hintayin na lamang niyang ito ang magsalita. Pag-uwi ni Melanie ay isang Arman na naghihintay ang kanyang nadatnan. Gusto kitang makausap. Ang wika ni Arman. Huwag ka nang magsalita, alam ko na ang lahat. Ngayon ka na ba aalis? Yes, Mel. Ang mabilis na lintanya ng asawa. Ipadala ko sa bahay ninyo ni Paula ang divorce paper. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pinagsikapan mo ay inyo na, ni Paula. Mel, napakabait mo. Sinikap kong mahalin ka.
Ngunit biglang bumalik si Paula at naramdaman kong mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi nakatulog ng gabing iyon si Melanie. Uminom itong mag-isa. Nabalitaan niyang hiniwalayan si Paula ng mayamang asawa dahil hindi nito mabigyan ng anak ang asawa. Nagsinungaling si Paula nang sinabi nitong buntis siya. Pero wala na siyang pakialam. Kailangan niyang maging malakas para sa batang nasa sinapupunan niya. Lumipad mula Palawan si Melanie, magbabagong buhay siya sa Manila. Hindi siya makamove on kung araw-araw niyang nakikita ang dalawa. Masayang kumakain sa isang restaurant si Melanie at ang isang 4 na taong gulang na batang babae. Nang biglang may nagsalita sa likuran nito, si Arman. Nagkamustahan sila. Sinabi ni Arman na may importanteng meeting ito sa Maynila. Nginitian ni Arman ang bata. Nag-asawa ka na rin pala? Ang tanong ni Arman. Oo, siya nga pala ang anak namin, si Anaya. Ang pagsisinungaling ni Melanie. Ang katotohanan ay wala itong asawa. Pero hindi niya hahayaan sa pagkakataong ito ay magmukha siyang talunan. Masaya ako para sa iyo, Mel. Salamat. Ang naisagot ni Melanie. Habang naglalakad palayo si Arman. Maririnig mo ang usapan ng mag-inang naiwan sa restaurant. Mommy, di ba siya iyong nasa litrato, ang daddy ko? Siya nga ang daddy mo, anak. Mommy, pagdibu ko hahanapin ko si daddy, ha? Oo naman, anak. Huwag lang muna ngayon at magulo pa ang lahat. Kagaya ng usapan natin pag nagdebu ka na. Puntahan mo yung kumpanya na pag-aari ng iyong ama. Pasalamat na lamang si Melanie at sobrang matalino ang kanyang anak. Mula nang nagtanong ito tungkol sa kanyang ama, ay sinabi na niya ang totoo at ang usapan nila, pag nagdebu ay sa kanito hahanapin ang ama. Sa tingin niyo ba tama ang ginawa ni Melanie? Ilagay po lamang sa comment ang inyong opinyon. Maaari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.